tumatanggi itong si dating Senador Sani Trillanes na hindi siya nakikialam sa mga iniimbitahan dyan po sa Quadcom, Kong. Meron pong nakapagpadala sa atin ng impormasyon. Totoo ba ito na parang meron hong bahid ng katotohanan, October 26, dyan po sa Midas Hotel. Welcome back po sa Philinfo TV. Nako, may pasabog po ang saganang mamamayan. Meron palang kabalbalang ginagawa itong si Trillanes. Na-discover pala ito ng saganang mamamayan noong pang 3rd week ng October. Meron di umanong ginagawa itong si Trillanes sa isang hotel. Kausap ang isang testigo sa Quadcom. Okay, wag na po natin patagalin. Speaking of Trillanes pala, kung maisingit ko lang totoo kaya itong nabalitaan natin? Di ba kasi pilit po na tumatanggi itong si dating Senador Sani Trillanes na hindi siya nakikialam sa mga iniimbitahan dyan po sa Quadcom, Kong. Meron pong nakapagpadala sa atin ng impormasyon. Totoo ba ito na parang meron hong bahid ng katotohanan, October 26, dyan po sa Midas Hotel, Kong. Ang Midas Hotel, pag-aari ni Congressman si Saldico. 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 Nako, pamilyar yan Congressman Saldico. So, pag-aari niya yung hotel kung saan nakita si Trillanes. Yun, tama. Sabay pala may-ari niyan? Oo, dating partner sila dyan nila Kong Albi. Ngayon partner niya dati dating Senador Manny Pacquiao. Ganun ba? At saka yung aking classmate sa Harvard. Si Mayor Albi Benitez. Pero parang nagkahiwa-hiwalay na. Ang may-ari na lang si Saldi na ng tama. Congressman Saldico na siya yung ating chairman ng Appropriations Committee. Opo. May nakapagpadala sa atin ng impormasyon Si Saldico na nagko-control ng budget ng Pilipinas. So, teka muna, bago mo ituloy yan. Lagyan lang natin ng timeline para maintindihan natin mga babayan. Una, sinabi natin, nakita si Trillanes doon mismo sa Quadcom, di ba? Yung mga unang hearing, di ba? Mga chairman's office. Nakita ko yun doon sa program ninyo. Nasa Guam ako noon Ganun ho ba? Natatawa ko. Biglang tumapang itong mga bata ko. Ano kaya nakain? Ang una kong naisip, ano kaya ang nakain nila? Tama. Pagkatas, iniba ko yung sarili ko. Baka wala silang makain. Yun na nga po. Alin kaya sa dalawa? Pero yun, bibiruin ko sana kayo. Di ba nung pag-uwi ko, tinext kita kagad? Yes. Jen, bakit bigla kayong tumapang? Ganun pala kung pag wala nakain, nag-hallucinate. Nag-hallucinate ko. Kasi ang sabi nila sa atin noon, naku yan katang isip nyo lang yan. Di yan totoo. Hallucination nyo lang na si Trillanes na nakikialam dyan sa Quadcom. Kaya lang Dito pumutok yun Yun na nga po ko. Anong naging batayan nyo? Yun nga, mabuti nga, nabuksan natin ito Ayun na nga. Kasi dun sa una ko, hindi ka naman makakalagpas sa CCTV ng Congress. May mga tao makakakita sa'yo. Kahit i-deny niya noon yan. Paano nyo nakuha yung Alam nyo naman tayo CCTV? Meron kami Siyempre naman. May mga kaibigan tayo sa mga... May connection pala kayo. May intelligence tayo So, base sa CCTV, ano yung napatunayan doon? Mukhang siya ang nagbibigay ng mga command. Ganito, ganyan. Hindi, sa CCTV, ano yung nakita doon? Itong si Trillanes pala ay coach. Yan ang nagko-coach. Ikwento ninyo para... Di umano'y pinupulong ni Di umano? Nakita na nga Ano ginagawa niya at nasaan siya? Anong oras? Anong araw? Yung mga ganun. Hindi muna namin sasagutin kong yan, Dahil yan sensitibo. Baka mapahamak yung ating Pero, nung pumunta si Pangulong Duterte,
parang inamin na niya dyan, di ba? Oho. Kasi personal napilitan siyang pumunta. Oho. Di ba? At sabi dati, hindi siya nakikialam kasi yung pag-uusapan niya ay sisipalaan niya. Yun nga. Ngayon, nainamin pala talaga siyang may koneksyon. Nung natanong siya, di ba? Oo, may Ay, ito connection. bago. Ito naman. Ay, anong pasabog mo ngayon? Dahil sa tayo nag-hallucinate. Sabi nga ni Executive Secretary. Ako, ito na yung pasabog talaga. Ito na yung bagong pasabog nila. Bukod pa dun sa pasabog dati na si Trillanes daw ay nakikita sa Quadcom. Okay. Tuloy. Hallucination nyo lamang yan. Bunga. Siguro nga, nag-hallucinate siguro. Kasi ang sinasabi, dyan daw po sa Midas Hotel, October 26, sa pagitan po ng alas 10 ng gabi, May oras pa. Oo, hanggang alas 12 ng hating gabi, binibriefing daw ho ng dating Senador Sonny Trillanes, ito pong si Colonel Ruina Garma, Kong. Nako, itong si Trillanes pala nasa likod ni Garma. Parang Matubato at Las Cañas lang pala yan. Wala ba kayong CCTV na ipakikita na yung araw na yun, pumasok yung dalawang katauhan na yun sa Midas Hotel? Yun ang... Para mapagtibay natin. Mahirap yung nag-aakusa tayo, pero baka naman hindi. Baka nga po hindi. Ako naman siguro, Kong, nasabi ko, baka nag-hallucinate lang siguro. Yun makapagbigay sa atin ng impormasyon. At nung sumunod na araw, meron pa siyang isang binibriefing daw Na isang Hindi, huwag natin sabihin na nag-hallucinate yung ano. Ako po. Kayo lang ang pero yung baka naman kumpleto sa pagkain yun. Baka nga po, yun Kaya nagbalita baka sa atin ng tama impormasyon. baka totoo yung sinabi niya sa'yo. Yun nga po. Hindi ko na, sa next time ko na babagitin kung sino yung pangalawang kanyang binibriefing. So, dalawang Nako, sino kaya yung pangalawa na yan? Nako, nabibitin naman kami. tao yung nabigay ng impormasyon. October 26 at saka 27, Midas Hotel, pagitan po ng alas 10. Magkasunod na araw. Yes po, alas 10 ng gabi hanggang... Parehong oras, gano'n? Mga ganun daw po, nasa pagitan ng ganung oras, Kong. Dalawang Matubato na naman pala itong si Trillanes. Ang kinuha ng Quadcom ang serbisyo ni Trillanes para gawin ulit yung same model na ginawa niya dati kay Matubato at Las Cañas. Siguro itatanong nila, ano namang masama? Bagay, wala nga siguro namang masama yan. Kung binibriefing na naman pala niya. Kung sino man na binibriefing niya doon. Sino nagsabing anong masama? Kasi yun yung tanong ng Yun ang malimit vlogger sa atin. mga vlogger. Ano namang masama kung nagtuturo si Trillanes? Ano namang masama kung... Nandun siya sa hearing. Sa hearing na yun. Hindi naman umattend doon, di ba? Lahat naman na niya, welcome doon. Ako nga niya, nandun din ako. Hindi lang ako nakikialam sa Noong hearing. October, Tanong nga, ano daw masama? Okay, ito, sasagutin ni Kong Marcoleta kung ano masama doon. Kung nandun man si Trillanes at kausap yung isang testigo doon sa Quadcom. 27, 28 ba yan sinasabi? 26, 27, Kong. Kailan ba nakakulong yung Garma? Kailan ba siya na... Pakicheck nga sa avatar. Kasi kung nakakulong siya, ibig sabihin, pinayagan siya ng leadership ng House of Representatives. May problema yun. Diba? Bago ho tayo magpatuloy, kailan ba na-contempt si Garma? Ito po. Okay. Ayon po sa Inquirer, ex-police official Garma cited for contempt in Quadcom hearing. Former Police Colonel Rohina Garma has been cited for contempt for lying and providing evasive reply during the House of Representatives Quad Committee hearing on Thursday. Yun po ay September 12. So, na-contempt siya noong September 12. So, hindi na siya pinauwi. Okay, ayon naman sa Philstar, noong November 8, ex-police officer Garma Leonardo released from house detention. Basahin po natin yung detalye. Rohina Garma and Edilberto Leonardo, two resource persons at the House Mega Panel's probe into drug wars extrajudicial killing, have already been released from detention. While unsure of the specific date, Representative Robert Ace Barbers said in a media interview on Friday, November 8.
that the two were free of contempt citations before Congress resumed session on November 4. Parang, ba't ganun? Something fishy. Si Robert Barbers, hindi niya alam kung kailan na-release si Garma. So, na-release siya before November 4. Okay, tuloy po natin. Kailan ba nakakulong yung Garma? Kailan ba siya na... Pakicheck nga sa avatar. Kasi kung nakakulong siya, ibig sabihin, pinayagan siya ng leadership ng House of Representatives. May problema yon, di ba? Oo nga, no, kasi nakakontempt Tingnan niyo doon muna kung anong araw na nakakulong, nakontempt siya eh. Oo. Kasama yung isang pulis na nakontempt. Opo. Matagal yung araw na yon kasi meron silang rekomendasyon na hindi 10 days, kung hindi kanya hanggang sa matapos yung pagdinig. Kaya alam ko, baka sakop ng araw na nakakulong siya at kung totoo na at merong nag-confirm na mapunta siya ron, so pinayagan siya. Paano mangyayari yun? Nasa pag-iingat ka ng House of Representatives pagkatapos kinausap ka ng dating senador. Mula sa Quezon City, napunta ng Pasay. Kasi ang Maidas nasa Pasay kong eh. Di ba? Ay, napakabigat ng implikasyon yan. Makikita mo na dyan ang sari-saring mga espekulasyon dyan. Ano naman ang kinalaman ng isang dating senador sa gawain ng Quadcom? Lalong-lalo na kung nakapiit yan, nakadetain. Opo. Siyempre, under the control ng House of Representatives. Bakit? Ano naman ang business niya para kausapin siya? Yun nga lang lagi tinatanong, ano naman yung masama kung kausapin ng Trillanes yan? So, napakasama. May masama palang implikasyon yun kong. Sapagkat walang negosyo si Trillanes. Hindi siya parte ng Quadcom. Lalong-lalo na, si Trillanes, alam naman natin at umamin naman siya, isa siya sa kinasusuklaman ng dating Pangulo. At siya rin naman, suklam na suklam din sa ating Pangulo. Isa siya doon sa mga bastos. Bakit kamo? Sinabi niya, Duterte ka niya. Ikaw ba naman sabihan kita ng Subarjaga? Medyo offending talaga. Magdaramdam ka naman. Dating Pangulo po ito eh. Ever since talaga kung hindi tinatawag na Trillanes na president si FPRRD. Meron pang isang bastos doon, yung Arlene Brosas. Duterte, sabi niya rin. Mr. Chair, sinabi po ni Duterte. Tsaka yung Franz Castro ko, ngayon yung tawagin presidente. Hindi, isa medyo na ano ko pa rin, ganun ba? Yung dalawang nakita ko na diretso. Mr. Chair, dito po, sinabi ni Duterte, mga ganun eh. Si Arlene Brosas yun, Kong. 4-5 beses, ganun din yung Trillanes. Dito makikita mo ang kabastusan ng isang Pilipino. Kailangan ilitaw natin. Yun na nga. Para sa ganun makita natin, evaluate natin. Ano ba yung Quadcom? Sapagkat yung buong pangyayari, pati katangian ng mga tao na bumubuo ng Quadcom at lahat ng miyembro nito, na kinakailangan linawin natin sa liwanag ng mga pangyayari. Anong klase ba ang ipinakitang nilang mga katangian? Nako. Dalawa pala ang ating ano. Yun hong, sabi niyo, high blood. Hindi, meron pa dun sa Pikon. Meron pa ba? Pikon at saka Pikon high muna blood. tayo. Sige. Pikon muna. Yung dating senadora. Hindi ba sinabi ni dating Pangulong Duterte? Doon daw sa pagdinig sa Quadcom, meron daw Pikon. At meron ding bastos, which is ang bastos, yung si Trillanes. So, eto naman daw Pikon. Eto. Sino ba ang Pikon sa pagdinig? Hindi ko kilala eh. Di ba? Tapos, talagang obvious na Pikon eh. Mr. Chair, sabi niya, hindi naman pwedeng hindi ako kilala niyan. Paano niya hindi ako kilala dito? Paano hindi ako makikilala? Palagi niya, ipakukulong kita. Delima, ipakukulong kita. Maski po kanya si Executive Secretary Major Dea, tanungin po niyan dyan. Kilala po nila ako eh. Naalala po ba nyo? Yung kauna-unahang sona ni Pangulong Duterte, sabi niya. Siya naging Puminto pa po siya sa tapat ko at kinamayan po niya ako. Yun,
Ibig sabihin po, talagang kilala niya ako. Kung subukan. Bakit pinangangalandakan pa niya yun? Oo. Ang Pangulo, siyempre, sinabi niya, hindi ko kilala ito Ayun. Pikunan ito Di ba? Nagbago daw kasi ng Hebdo kaya hindi na. Pagpalagay na natin. Pagpalagay na natin. May pabiro lang yan kay Pangulo Bakit ka napikon? Pagka pikon talo, di ba? Ay, opo. Kahit sa mga bata, basta pikon, talo yan. Kung ako halimbawa, kung talagang, kung hindi ka pikon, Mr. Chair, nakakaawa naman po si dating Pangulong Duterte. Hindi pa naman po siya matandang-matanda. Bakit po nakalimutan niya na ako? Mga ganun dapat ang tirada mo. Pero hindi ka dapat nagpa-apekto. Lumitaw dito. Nareyna ka ng mga pikon. Napikon talaga siya. Hindi ba? Kailangan kilalanin mo ako. Pinipilit niya na, akala ko ba galit na galit ka dyan? Mas mabuti nga hindi ka na niya kilala Oo nga, tama. Naisip niyo ba? Tayo ina-analyze lang natin. Kung talagang ikaw ay galit ka sa taong ito, mas mabuti pang hindi ka na niya kilala. Ba't ka nagagalit? Ba't ka napipikon nung sinabi niyang hindi kita kilala? Gusto mo palang kilalanin ka niya? Affected niya no? Affected ka? Pag hindi ka pala niya kilala, medyo masakit palang loob mo kung hindi ka niya kikilalanin. Ibig sabihin, ang laki ng importansya mo. Pag-importansya mo sa dating Pangulo. Yun ang lumilitaw. Kung nagagalit si De Lima, kasi nagpa-reband pa siya, nagpaganda pa, tapos sasabihin hindi kilala. Ang liwanag naman ito Di ba tayo minsan? Opo. Meron tayong ina-analyze dito Nakapagbitaw din ako ng ganun Sino ba itong dalawang ito? Hindi ko masyadong kilala ito Naalala nyo ba yun? Opo. Naalala nyo Yung isa si Congressman Atrasado. Nung nagtanong kayo doon, Yung isa, yung artista. Oo nga, Hindi ko kilala itong mga ito Tapos sabi mo naman, kilala ko po sila. Kilala ko po sila. Naalala mo yun? Yes po. Nelson. Nilista ko pa nga po pangalan ng mga yan. Sabi ko ganoon. Bakit ako nagbitaw ng ganung pananalita? Kasi kilala ko yung dalawa yung dati. Nung hindi pa nag-Quadcom magalang yung dalawa. Kaibigan ko yung dalawa na yun Opo, Ha? Hindi nagtuturo ng ganun. Hindi niya, are you rebuking this committee? Hindi ganun yung kakilala ko. Iba na kasi kung kapag pera ng pinag-uusapan, budget ng pinag-uusapan sa distrito Siyempre, pangkampanyahan yan. Magalang yun. Mga kaibigan ko yun Yung isa, kapitbahay ko nga na gano'n Paano ko ngayon sasabihin? Kaya nga sinabi ko, hindi ko sila kilala. Kasi pareho silang hindi sila abogado. Kasi malaki na pinagbago nila. Teka muna, hindi naman po. Sino ba itong mga ito? Hindi na ito yung mga kakilala ko. Yun lang ibig ko sabihin dyan. Yun nga. Okay? Sapagkat, sinasabi nga natin palagi, hindi po kayo abogado Pero kung magtanong po kayo, kahit na po wala na sa hulog, ipinipilit ninyo Kaya po sa panig po nung nakakaalam ng batas, nakakaawa po kayo Ito yung punto natin, kaya ako nasabi. Kaya kanina, nung sinasabi dinidiscuss natin, ba't hindi niya ako kilala? Ba't sakit ang loob mo? Gusto mo bang kilalanin ka pa rito? Galit na galit ka rito? O ngayon, pansinin mo ngayon, anong klaseng katangian ang ipinakita nila sa buong Pilipinas? Yun. Natin magalang, bastos, Pikon. High blood, yung isa. Pang-apat, high blood. Mainitin ulo. Yung high blood, kilala mo naman yun Si Congressman Paduano yan. Kaibigan natin yan. Walang tatalo. Pero ano mo ba yung 14 na oras ko? Ina-expect ko na magtatanong siya, meron siyang line of question. Hindi pala siya nagtanong. Doon ako nasipayo Kasi hinihintay ko yung mga linya ng itatanong ni Kong Karamps. Ayaw ho kasi masupalpal nun si Paduano. Sigurado kasi yung line of questioning niya na ginagawa niya doon sa ibang resource person, sigurado pasabog sa mukha niya ang sagot ni former president. Puro lang pala sa order. Sabi, order. Nagpo-point of order na lang siya. Puro point of order. Ito yung problema natin. Pag nag-point of order ka, pangkaraniwan, dapat merong... Ayan, Paduano, makinig ka kay Kong Marcoleta. Yan ang bihasa.
Meron mga rules na nilabag mo. Okay. Kasi raw, sinabi niya, hindi rules ang sinasabi niya eh. Oo. So, pinipilit Kung baka hindi rin niya alam ang rules. niya yun. Hanggang doon lamang ang kaya niyang gawin. Pinipilit niya na merong nilabag sapagkat napatunayan na ganito, bakit iniiba mo? Wala sa hulog talaga yung mga ganun. Kasi pagka point of order kung tatawagin agad siya kasi uunahin siya, di ba? Priority yung point of order. Pag nag-point of order ka, ang sasabihin ng chairman, what rule has been What is your point of order? Opo. What is the point of order? Kasi it presupposes the violation of the rule. Tama. Ano yun? Wala namang pangkaraniwan. Wala silang sinasabi na rule na na-violate. O kamukha nung sinasabi ni Congressman Abante. Ano? Pinangaralan niya si Pangulo. Aba? Pangulo, kanya, kami po yung nakikiusap, huwag po kayong gagamit ng mga bastos na pananalita na ganito, na bulgar na ganito, ganyan-ganyan. Opo. Sapagkat po, hindi namin papayagan yan. Magpo-point of order po ako. Anong basis ng point of order? Halimbawa, di ba, yung Pangulong Duterte, palagi niyang ginagamit yung PI. Yan. Alam na natin yun. Huwag na natin PI, sabi niya. Para sa kanya, bulgar yun. Paano kung halimbawa, nandun ako, wala lang na gano'n eh. Nasa dalawang pagdidesisyon ng Korte Suprema, yung PI, hindi isang bulgar na, isang pangkananiwang remark na ginagamit. Kasi may nagdemanda eh. Ano naging issue ba sa Korte yan? Nag-issue sa Korte. Dinimanda ano yung termino natin? Ng kawalan ng paggalang. Kasi inano siya. Ano? Slander by the o whatever. Ang ruling ng hindi ano yan. Common ano lang yan eh. Ayun, ganun ba? Kasi kung papansinin mo, yung PI, pansinin mo, sa bawat ginagamit na pananalita ni Pangulong Duterte na PI, wala siyang mo. Ibig sabihin, wala siyang inaano na isang Hindi tao. siya pinapartikular sa isang tao. Wala. Basta Kung tutusin, or kumbaga, wala siyang pinagsasabihan. Nagmumura lang siya, pero wala siyang minumura. PI. Sabi niya lang. Iba yung sinabi mong PI mo. Direkta sa'yo. Pansinin mo lahat ang sinasabi niya. Wala. Kaya makikita mo, kabisado niya yung batas eh. Kabisado niya yung batas. So dito lilitaw ngayon lahat. Ito nga, nagpipilit siya, na pinipilit niya na mabuti hindi siya pinangaralan. Hindi lang kumikibo yung dating presidente. Oo nga ako, buti hindi pinangaralan itong si Abante. Butata rin sana itong si Abante. Pwede nating sabihin sa kanya, pwede nating i-text sa kanya, basahin mo itong desisyon ng Korte Suprema, dalawang jurisprudence. Yung PI ay isang pangkaraniwang ekspresyon na ginagamit. Hindi bulgar. Ayun pala, no? Kaya pala sa Senado, hindi siya pinigil kasi sabi niya, parang sabi ang ruling... Una, wala siyang sinabing mo. Di ba? I-analyze mo lahat ng mga pinagsasabi niya. Wala Statement of yung facts mo. daw po yun eh, sabi niya. Kumbaga, yun ang nasabi niya that time, actual nung nababanggit niya salita na yun. Ayun. Tapos na ba tayo? Hindi ho, meron pa. Uuwi na ako eh. Martes pa lang eh. Nagkamali ako. Kala ko Biyernes eh. Paano po? Hanggang dyan lang muna. So, abangan po natin kung anong magiging development ng pasabog nila tungkol kay Trillanes. Lumalabas pa lang nakahanap ng bagong master itong si Trillanes. Okay, mag-subscribe na po kayo and hit the notification bell para lagi kayong updated. Paki-like and share na rin po ang video kung inyong nagustuhan para mapanood rin ng iba. Salamat po!